Amen. Let's give a big hand to our worship team. Come on. How many of you believe that God is good? Magingay. Parang hindi ako kumbinsido. Ilan sa inyo naniniwala that God is good? I want you to go around, meet every person na makakasalubong mo, sabihin mo sa kanya, God is good. Come on, for 30 seconds. For 30 seconds, come on! God is good! Remind that person that God is good. He is good. Fist bump, hug that person. Kung kakilala nyo naman, close naman kayo. Hug that person, sabihin mo sa kanya, God is good. 10 seconds, 10, 9, 8, come on, remind that person, God is good. O, kung first time mo din niyang makita, tanungin mo na rin ang pangalan niya. 5, 4, 3, 2, 1. Come on, let's give a clap offering to God. Woohoo! God is good. Amen ba tayo dyan? Amen ba tayo that God is good? I want you to absorb that. I would like to welcome those who are joining us for the first time. May mga first-timers po ba? Come on, taas lang po ng kamay. First-timer, welcome po! Welcome! Welcome to Feast Dagupan. And also, I would like to welcome those who are joining us online. Maraming salamat for joining us online. And we are praying na isang araw makasama rin namin kayo on-site dito sa Goring sa Feast Dagupan. First-timers po, after the feast, kita-kits po tayo dito. Meron po kaming regalo sa inyo. Welcome gift, kumbaga. And I would like to pray for you. So mamaya po yun after ng feast natin. Amen! Let's now pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. All together, if you want to stretch out your arms, go ahead kung komportable ka. And together we pray and declare, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Friends, this is the Word of God that tells you He is good. He is really, really good. And He will bless your life no matter who you are. We honor the Word. We sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Perhaps some of you pumunta dito expecting a miracle. Ilan sa inyo ang nag-expect ng miracle? Taas ang kamay, magingay. Lahat Maganda yan. Kung if ever naman na, hindi Mars, pumunta ako dito kasi gusto ko lang na ma-umattend ng feast. Okay, walang problema dyan. But I want you to expect a miracle. Why? Ask me why. Because the God of miracles is here. Amen. And He knows what you need. So expect a miracle. Expect a miracle. Hindi, Bars. Minsan ayoko na mag-expect ng miracle. Ang dami nang hindi magandang nangyayari sa buhay ko. Nasubukan nyo na to, yung tipong kayo nasa sasakyan, o kaya kayo yung driver, for example, ng sasakyan, tapos may aksidente sa harapan, tapos yung mga sasakyan sa harapan mo, dahan-dahan lang yung takbo. Bakit? Tinitignan yung aksidente. Nakafocus doon sa aksidente. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Tanong niyo kung ano? Chismoso, chismosa. Dinahan-dahan, itinignan. Ano bang nangyari? But you see, tayo, mas focus tayo sa mga mali. Mas focus tayo sa masamang hindi nangyayari. Yung mind natin naka-wire sa ganun. Pero hindi mo alam, habang nagda-drive ka, may aksidente dyan. Meron dito sa kaliwa mo, ang ganda-ganda ng sikat ng araw.
Hindi mo na-appreciate. Bakit? Nakafocus ka doon sa pangit. Nakafocus ka doon sa mali. And our minds are wired ng ganon, na mas mag-focus sa mali. Tignan mo yung katabi mo. Anong nakikita mo? Oh, ang daming pimples, mga ganon. O hindi, wala Pero di ba? Yun ang ano natin, mas focus tayo doon sa mali, doon sa dumi sa mukha niya, doon sa mali sa kanya. Why? Because our minds are wired ng ganun. But today, listen to this, perhaps kayo din, dami-dami kong pinagdadaanan, may problema ako, maon kami sa utang, may sakit kami, hindi ko alam kung kakain pa ba kami sa Noche Buena, hindi ko alam kung maayos pa ba yung pamilya, ang dami kong iniisip, Bars. We are focused on the negatives. But today, Jesus is reminding us, hey, focus that life is beautiful. Amen. Sabi mo sa katabi mo, life is beautiful. Life is beautiful. Oh, pati ikaw, sabihin mo. Pati ikaw. Yeah. Today, I would like to share this verse from you, Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Today, God is reminding us that life is so beautiful. Sabi niya, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Life is beautiful. Even your problems, those are beautiful blessings in disguise. Believe me. And I want you to focus on the beauty of life. I want you to focus on the love of God today. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you for your word. Thank you for reminding us that life is so beautiful. Bakit? You created life. You are the creator of our lives. Lord, thank you for reminding us that life is beautiful. Minsan talaga nakakalimutan namin sa dami ng iniisip namin, problema ang patong-patong, mas nagfo-focus kami sa problema. Pero Panginoon, maraming salamat. Kasi today, ni-remind mo kami na oo nga po, life is indeed wonderful. Life is indeed beautiful. And we declare more beautiful days sa buhay namin. Beautiful days are coming pa sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, we sing to the word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Let's give the Lord a big hand. Come on. Woohoo! Amen. Please be seated, everybody. And habang mapaupo ka, pakisabi sa katabi mo, gumaganda po mo, pogi ka. Life is beautiful. I would like to welcome you all. Na-miss namin kayo. Last week, wala tayong feast. We gave way sa Christ the King celebration natin. So wala tayong feast last Sunday. But today, we are back. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, we are back. We are back. And we will continue our series entitled Plenty. Yan. How to live in God's radical generosity. We are now on talk number 4 at hindi ko na patatagalin para tuloy-tuloy na tayo. Excited na kaming i-share sa inyo yung mensahe ng Diyos ngayong hapon. Are you excited? Let's do this. Please give a warm feast, dagupan, welcome and clap to our brother Marlo Sinlao. Thank you, brother. Hello. Yan, hallelujah. Praise Jesus. Are you blessed? Yan. Ano yung hinihila mo, bro? Okay. So, we'd like to welcome you, no? Mukhang naka-holiday mode na ang ating mga kapatid, no? Kasi ang daming bakante ngayon, Hindi tayo jam-pack today. Busy na for Christmas party and all, no? Ayan. At nagkakasakit, ayun. Yan. We pray for healing. No? We pray for healing. So today, I want to preach this message. Trust His generosity. Pakisabi nga yan. Trust His generosity. So we are already on talk 4 of our series called Plenty. No? In the past few weeks, we discovered
how Jesus saw the world in a very unique way. No, very unique ang kanyang ang tingin sa mundo. He believed na ang universe of plenty governed by extravagant Father. To Jesus, or para kay Jesus, the world is one big party, no? A feast. Kagaya nito. A feast. It's a feast. Because the host of the party is very generous. Do you agree na generous ang Diyos natin? Yes, parang hindi pa kayo parang hindi kayo tawag mo doon, convinced na generous ang Diyos natin. Siguro parang Lord kulang pa, no? Kulang pa? Hindi pa. No? Yan. But as you know, the party has descended to chaos. Here's how it happened. No? Let me give you a scenario. Sa isang piging, no? Sa isang piging, handaan. Ayan, ako marami makaka-relate dito. The party guests gorged until they got sick, no? Kuha sila ng pagkain hanggang sa nagsuka na sila nagsuka. No? Grabe, no? sinaksak yung pagkain sa kanilang bibig hanggang sila ay nagsuka. And hindi pa sila nakontento doon, ano? Naku, nag-take out pa. Nag-sharon pa. No, nag-sharon pa, no? Nag-uwi sila ng lobster, yung chunks of lechon sa kanilang handbags. Naku, yung kanilang handbag ay LV, Louis Vuitton. Tapos sinaksak nila doon yung mga lechon, yung mga tinake out nila, no? They stuffed their pockets with caviar and expensive cheeses. No, napaka-gross. But worst of all, some of the guests formed little gangs. Ang ginawa nila, hinarangan nila, kinurdonan nila yung buffet table. At gusto nila sa kanila lang lahat yun. No, grabe, no? Abigot, no? Abigot. And, there was chaos everywhere. Pero ang question, hindi ba ito yung picture of our messed up world? No? Ito yung picture ng messed up world natin ngayon. And what is our core problem? Our core problem is this, na kahit na merong abundance everywhere, even there is abundance everywhere, people only see scarcity. Nakikita lang natin yung scarcity. So, anong nangyayari? Nag-aagawan tayo. Kahit na abundant, or there's an abundance, ang nangyayari, nag-aagawan tayo kasi ang nakikita natin is yung scarcity lang. Yung limitation. Hindi natin nakikita yung abundance. But in the Sermon on the Mount, no, sabi ni Jesus, dun sa, let's read on Matthew chapter 5 verses 43 to 48. Sabi, he said, "You have heard the laws that says, love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies, pray for those who persecute you. In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. For he gives his sunlight to both the evil and the good. And he sends rain on the just and the unjust alike. If you love only those who love you, what reward is there for that? Even corrupt tax collectors do that much. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. But you are to be perfect even as your Father in heaven is perfect." Amen. A total of 6 times, sa Matthew chapter 5, Jesus mentioned the line, "You have heard the law that says." Narinig nyo yung batas na nagsasabi. Yung phrase na yun, no? 6 na beses niyang binanggit yon sa chapter 5 in Matthew. And then he says something so revolutionary na nag-shatter lahat ng expectations. For example, in this passage, no, he says, ang sabi niya, "You have heard the law that says," no, kinote niya yung sa Leviticus chapter 19 verse 2 18, na sabi, "Love your neighbor," but then, inad niya doon, "hate your enemy." Teka lang, hate your enemy. Did the law really say the second one, yung hate the enemy? Hindi. Hindi sinabi the hate the enemy. Kasi nga, ang sinabi doon, "You have heard the law that says." Ang batas, okay, some of the laws are actually man-made. Diba? Gawa ng tao yan. So the second statement was not in the Torah. Wala doon sa Torah. It was the twisted way people obeyed God's command. Twisted. It's a twisted truth. Not twisted. A priest once said, sabi ng isang pare, hindi ko na pangangalanan kung sino, sabi niya, "Compliance is more evil than obedience." Compliance is more evil than obedience. Wow. Napakalalim, no? You might not really
take a grasp of the message na sinabi niya nun, compliance is more evil than obedience. Ibig sabihin ba nun, pag hindi ako sumunod or hindi ako nag-comply or hindi ko, hindi ko sinunod yun, evil na siya. We're talking about here something that is not right. No? Hindi natin pinag-uusapan dito yung tama. So sabi niya doon, compliance is more evil than obedience. Na mas higit na masama yung magko-comply ka, pero hindi naman yun yung kagustuhan. At hindi naman yun yung tama. Yan. So bakit niya sinabi yun? Complying doesn't mean that you are doing something that is right. Pwede nag-comply ka kasi sinabi lang ng boss mo. Diba? Pero hindi yun ang tamang bagay na dapat gawin. Going back to the verse that we read, they cared for their own tribe, no? Yung tao, yung scenario natin do sa handaan, no? They cared for their own tribe only. Gusto lang nilang makinabang yung mga katribo nila at sarili nila. But they went to war with other tribes. And they believe God, ang kanilang paniniwala na okay lang sa Diyos yun. And that is the twisted truth. Hindi okay sa Diyos yun. Kasi ang nakinabang lang, sila lang din. No? Jesus hits them with this baseball bat on the head and says, sabi doon sa verses 44 to 45, but I say, love your enemies. Ayun, di ba? So natauhan sila doon. Sabi, love your enemies, pray for those who persecute you. In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. Yun yung tama. No, yun yung kagustuhan niya. In other words, Jesus was saying, whatever you thought was okay is not okay. Yes, you are already God's children, but if you only care for your own clan, you are not acting like your Father. So we need to grow up. Amen? Amen. So Jesus reveals his Father's character by saying on the verse 45, for he gives his sunlight to both evil and the good. And he sends rain on the just and the unjust alike. Equal, di ba? Masama ka man o mabuti, parehas ang kanyang pagtingin sa'yo. Be honest, no? This idea, no? We have to be honest that this idea is disturbing. Medyo disturbing itong idea nito. That God sending sunlight and rain on the evil people. Bakit? Bakit niya binibless pati yung mga evil people? Di ba? The thought grades are inside. Yung parang alam mo yung chalk, tapos igagano mo sa blackboard, yung squeaking sound. Grabe, no? Nakakapangilo yun, ano? Parang ganun siya. And something in us na sinasabi, teka lang, wait a minute. Bad things should happen to bad people, hindi ba? Dapat, dahil masama siya, dapat masama din ang mangyari sa kanya. Kaya sa mga action movies, na gustong-gusto natin kapag yung mga villain, no, they get to taste their own medicine, yung may masamang nangyayari sa kanila, sinasabi natin, buti nga sa'yo. Diba? Yung mga telenovela sinusundan ninyo, kapag yung kontrabida ay may masama nangyari, buti nga sa'yo. Diba? Ayan. So, many have sent job applications, no, kay God na maging assistant executioner niya. Pero, sorry to disappoint you, hindi nag-hire si God ng assistant executioner. No, God isn't asking. Is God unfair or generous? You know, that's why we get really annoyed when kapag ang kaopisina natin, no, may kaopisina tayo, who doesn't go to church, who's marites, who's doing all marites, no, nagmamarites, chismosa, who curses, who lies and manipulates and cheats. Walks into the office looking sharp, no? Looking sharp, oh. Ganda-ganda niya. Ganda ng damit niya, naka-LV bag siya, naka-Jimmy Choo stilettos, no? And with the trim figure and her tan skin glowing from her trip to Boracay with her boyfriend, no? Pinapakita pa yung yung kanyang tawag mo doon, yung tan lines. And sinasabi niya, nag-high pa siya. I just got a promotion, sabi niya sa mga kasama niya. Grabe naman. 'Di ba? Imagine mo, hindi nagsisimba, chismosa or marites. Tapos, nagka-curse, no? Na nagsisinungaling, nagmamanipulate siya, and a cheater. Tapos sasabihin niya, sisigaw niya sa amin, I just got a promotion. Wow. Ikaw na, ate. Di ba? Sana all. No? Beneath your bed, you say, Lord, okay lang naman sa akin na naka-LV siya, naka-Louis Vuitton siya, na naka-Jimmy Choo ang shoes niya. Okay lang naman na payat, na matangkad siya. Pero Lord, bakit siya may boyfriend? Ako wala.
Boyfriend talaga eh, no? Boyfriend talaga yung hinahanap. Yan. So this is our insane logic. When God blesses us, when we don't deserve it, He's being generous, di ba? Kapag binibless tayo ng Diyos, ang tingin natin, napaka-generous niya. But when God blesses others who don't deserve it, He's being unfair. Tama? Ganun yung ano natin eh. Ganun yung tingin natin. Na kapag tayo ay binibless ni Lord, ay, napaka-generous naman ni Lord. Pero kapag binibless yung ibang tao, na sa tingin natin hindi naman mabuti, sa tingin natin unfair. No? Unfair. This is crazy. It's crazy. But God loves every sinner. You included. You and I included. It's wonderful, right? Let me share to you a story. Can I share to you a story? Kasi yung question natin dito is God unfair or generous? And just recently, no, my wife, Sister Florence, got diagnosed with the heart disease. And she had a 2D echo the other day. And sabi ng doctor, actually, nung pagkakasabi ng doctor, medyo humina yung boses niya. Humina yung boses niya, bumagal. So, I was like, medyo nilapit ko pa yung aking tenga para mas marinig yung kanyang explanation. No? And he said na, oh, mahina itong part ng tong puso mo. At nakita dun sa 2D echo mo, you had a heart attack sometime few weeks ago. Na-heart attack ka. Few weeks ago. And we were like, kailan? Saan? Kailan? Because there were no chest pains at all. No? There were no chest pains at all. Except that the reason why we consulted the doctor is because nagkaroon siya ng episodes of pamamanas sa dalawang paa niya and hindi siya na-resolve with the other doctor. No, hindi nakita. So that's why we went to a cardiologist right after that to seek help because most likely it is a heart problem. So, naging okay naman eh. Naging okay na. Actually, nung nagpa-2D echo siya, wala na yung manas niya. Nag-improve na dun sa medications niya. But then the diagnosis really is CHF or congestive heart failure or ischemic heart disease. Alam niyo, paglabas namin ng clinic, iyak ako. Iyak ako. Sabi niya sa akin, ba't ka umiiyak? Ako ba yung na-diagnose? Bakit ako yung umiiyak? And a lot of things nag-flashback sa akin. Kasi few weeks ago, nagburakay kami. And then after that, we attended FISCON sa Manila. So sabi ko, during that time, nagkakaroon na siya ng pamamanas eh. Ang sabi ko, as I was, nag-flashback lahat, grabe. Kapag may nangyaring masama sa kanya, God forbid, nung nagkaroon siya ng cardiac arrest, yun eh, pwedeng tuloy-tuloy na. And that is something that I might not forgive myself. Kasi pinush ko. I pushed through with travel. I pushed through with everything. Instead of having her bed rest, no? And then sabi niya sa akin, sabi ng doctor, my heart is weak. But my heart says it's okay. Yan ang sabi niya sa akin. Habang ako yung umiiyak. And sabi niya, tara, punta tayo ng adoration. So, punta kami adoration. And, still, I'm crying, no? I'm crying. And I realized na hindi ako takot mamatay. Ako. In fact, no, nagbibili na nga ako eh. Kasi I'm getting ready. I'm making myself ready. And I realized na takot pala ako maiwan. And sabi ko, ako na lang mauna, ayoko maiwan. It's scary. It's a scary thing to be left alone by a loved one. Kaya, after that, no? Well, sa adoration, as if God spoke to me. Na-realize ko, answered prayer. Why? What's my prayer? Ang lagi kong prayer is that, Lord,
kung mawawala ang isa sa amin, give us time. Give us time to say our goodbyes. Give us time to say I love yous. Give us time to show how much we love each other. You know? And give us time to appreciate everything that you've given and that you've done for us. Hindi ko na, hindi na, if I'm going to look back on my old self na, questioning ko ng Diyos bakit napaka-unfair mo? Ang dami-daming masasamang tao dyan. Bakit hindi silang bigyan mo ng sakit? Bakit kami pa? We are your servants, di ba? That is my old self. I remember, nung dati, nung nagkaroon kami ng frustrations and all with having a child, I questioned God that time. And talaga nakipagbuno ako sa Diyos. Sabi ko, napaka-unfair mo. Ang daming mga taong, daming mga couples na hindi nila kayang buhayin ang anak nila, hindi sila kasal sa simbahan. Bakit kami? Isa lang ang hinihingi ko sa'yo. That's the time that I question. But now? No. Amidst these challenges, these struggles, this pain, I see God's generosity. Amen. Amen ba tayo dyan? Amen. Di ba? Amidst our pains, amidst our trials, yes, masakit siya, but you have to see God's generosity beyond that. God is generous. You can never imagine how generous our God is. Hindi natin mapapantayan, hindi natin lubos maisip kung gaano ka-generous ang Diyos natin. So this is what God is telling us, or trying to tell you, that God is generous. We have a generous God. And ayun, ang gusto ko lang sabihin din sa inyo na while you still can, while you're still strong, because we'll never know when's our time. You tell your parents, you tell your loved ones how much you love them. You show them how much you love them. Kasi marami dyan hindi na nakapagpaalam. Namatay. Namatay agad, nawala agad sila. There were no goodbyes. There were no I loved yous. There were no sorries. While you still can, while you're still here, God is giving you the chance. God is being generous to give you that chance. Amen? Amen. That ends my part. Let me call on my brother, Brother Bars. Amen. Let's give a big hand to Brother Marlo. Again, our one big powerful message is this: trust His generosity. Paki-high five nga 7 tao, pakisabi sa kanya, trust God's generosity. I-remind mo siya that God is a generous God. Yan ang ating pinag-uusapan sa Talk 4 ng ating series, Plenty. Trust God's generosity. Sa next part ng talk natin, we will have a different approach. Okay? Ang gagawin natin, we will use our imagination. Sino sa inyo mahilig mag-imagine, lalo na kapag nasa trabaho, wala nang ginawa kundi mag-imagine? At this moment, we will use our imagination, and as we use our imagination, we imagine na nandun din tayo sa eksenang yon. Yan. Ganun ang gagawin natin. Tapos tayo yung kausap ng mga characters. Yun yung gagawin natin in this part ng talk natin. Okay ba yun sa inyo? Okay ba? Okay, let's do this. I want you to imagine. Ngayon, ang eksena natin, si Cardo. Hindi, joke lang. Ang eksena natin, yung kaninang kwento ni Brother Marlo. Diba? Naalala nyo yung kwento niya sa isang party, nagkagulo, nag-away-away sila, nagswapangan, kuha ng pagkain. Ganon yung eksena natin. Alright? Ipagpapatuloy lang natin yun. Tapos imagine niyo lahat ng nangyayari doon. Tapos yung mga characters doon, imagine niyo rin na kayo ang kausap. Ready na kayo?
Sabihin nyo, yippee! Alright! Eto na. Nung nagsimula na out of control yung party, gusto ko imagine niyo na may chaos, may kaguluhan doon sa party na yon. Nung nagsimula ng magkaroon ng kaguluhan, tapos out of control na, may dumating. Lumabas na yung cook, lumabas na yung waiter, lumabas na rin yung host ng party, yung may-ari ng bahay. So yun yung tatlong characters. The cook, the waiter, and the host, yung may-ari ng bahay. Kasi nakita nila na nagkakagulo na dun sa party. So silang tatlo, sinubukan nilang ayusin, sinubukan nilang bigyan ng kapayapaan yung bahay, yung party. Anong ginawa nila? Umikot sila sa buong party or sa buong bahay. Kinausap ang bawat bisita. Yung mga bisitang yun, ang gugulo pa rin, nag-aaway-away pa rin, nag-aagawan pa rin ng pagkain. And bawat isa sa kanila, doon sa cook, doon sa waiter, at doon sa host, sa may-ari ng bahay, meron silang message para sa mga bisita. So tag-iisa sila ng message. And these three messages natin, this is also our sub-messages sa inyo. Are you ready? Ready nyo nang malaman? Okay, now, eto na. Ang una nagsalita, yung cook. Ang sabi niya, there's enough for everyone. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, there's enough for everyone. That is our first sub-message. There is enough for everyone. Bakit nagkakagulo? Kasi feeling nila mauubusan sila ng pagkain. Bakit nagkakagawa ng pagkain? Kasi feeling nila mauubusan sila ng pagkain. So yung chef, yung cook, sumigaw, sabi niya, hindi nyo na kailangan mag-agawan. Hindi nyo na kailangan mag-away. Hindi nyo na kailangan mag-hoard ng pagkain. Overflowing ang pagkain sa buong bahay. Lahat makakakuha. There is enough for everyone. Sabi yan nung chef. Pero yung mga bisita, dahil nga nagkakagulo na, hindi nila narinig. Bakit? Sobra na kasing ingay. Sobrang ingay na sa loob bahay, ang dami nang nagsisigawan, ang dami nang nag-aaway, ang dami nang nagmumurahan, ang dami nang nag-aagawan. Tapos yung sigaw nila, yung parang sigaw ng pagkadesperado, na para bang mauubusan sila, tapos nadagdakan pa ng takot. Relate ka rin ba? Yung tipong feeling mo, mauubusan ka. Yung feeling mo, mauubusan ka ng pera. Yung feeling mo, mauubusan ka ng promotions. Yung feeling mo, mauubusan ka ng customer. Yung feeling mo, mauubusan ka ng kliyente. Yung feeling mo, mauubusan ka ng jowa. Pag gano'n ang feeling mo, unexpected yung nag-react si Smarge ha. Oo, sa dami-dami ng mga magre-react, unexpected yung nag-react. So, sa dami-dami ng feeling mo mauubusan ka, anong gagawin mo? Makikipag-away ka. Makikipag-agawan ka. Feeling mo, yun na lang yung promotion. Sasabihin mo, hindi. Ang tamad nga magtrabaho niya, ba't i-promote ninyo? Aagawin mo yung promotion. Bakit? Feeling mo, nauubusan ka. Ano pa? Kliyente. Yung isa may kliyente. Ikaw wala. Sasabihin mo, uy, wag ka doon. Ay, naku, pangit yan. Ay, dito ka na lang sa akin. Aagawin mo. Bakit? Feeling mo, nauubusan ka ng kliyente. Feeling mo, nauubusan ka ng customer. Ano pa? Jowa. Siya na lang talaga yung feeling kong natitirang magandang lalaki sa mundong ito, mabait na lalaki. Kaso nakuha pa niya. So, anong gagawin mo? Dahil feeling mo nauubusan ka, aagawin mo. Nasusundan niyo ako? Pag yung feeling mo mauubusan ka, makikipag-agawan ka. Naalala ko yung kwento ng dalawang magkapatid, nag-aagawan ng Barbie. Hindi akin to. Sabi ng isa, hindi akin. Sabi, hindi akin to, akin to. Nag-aagawan sila. Nakita nung nanay. Ang sabi nung nanay, oy, dominador! Ibigay mo na kay Sandra yan. Hindi para sa'yo yan. Nag-agawan sila. Kasi feeling niya mauubusan sila. Eto po minsan, yung mga
bagay, baka hindi talaga para sa inyo. Pero, hindi ibig sabihin na wala ka. Tulad ni Dominador, hindi talaga para sa kanya yung Barbie. Pero meron din siyang laruan. Yan, si Wonder Woman. Susundan niyo ako? Akala niyo, wala na, ubos na. Pero today, God is telling you, there is enough for everyone. Yung feeling mo na lacking sa'yo, na feeling mo wala sa'yo, ay hindi. Meron. Meron pang para sa'yo. Pakitapik nga yung katabi mo, tingnan mo siya sa mata, sabihin yung, meron para sa'yo. Merong para sa'yo. The first message, yung first message natin na there's enough for everyone, enough promotions, enough clients, enough customers, enough jowa. There's enough for everyone. Hindi ka mauubusan. Naalala ko yung isang kwento, merong isang anthropologist nasa Africa. Tapos nung natapos na yung work niya doon sa tribe na yon, sabi niya, ay magpapakain ako. Magpapalaro ako. So ang ginawa niya, sa isang malaking basket, pinuno niya lahat ng mga fruits. So nilagyan niya ng mga prutas. Tapos sabi niya sa mga bata, mga kids, mga bata, ganitong gagawin natin na mag-play tayo, maglalaro tayo ng laro. So, sige po, ano po yung laro? Sabi ng mga bata. Etong gagawin natin. Nakikita niyo yung malaking basket doon na punong-puno ng mga prutas. Ang gagawin niyo, pupunta kayo doon, paunahan. Ang mauunang pumunta doon sa may basket, sa kanya lahat yon, yung prutas na nandoon. So yung mga bata, sige po, game, 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 sabi nilang gano'n. And then, kapag sabi ng anthropologist, pag sinabi kong go, tsaka pa lang kayo pupunta doon sa basket. So eto na. Nag-ready na yung mga bata. So sabi ng anthropologist, ready, set, go! Pagka-go, alam yung ginawa ng mga bata? Naghawak-hawak sila ng kamay. At sabay silang pumunta, tumakbo doon sa basket. At lahat sila sabay-sabay na nakarating sa basket. At lahat sila sabay-sabay na kumain ng mga prutas na nasa basket. So ngayon yung anthropologist nagtaka. Tinanong niya yung mga bata, bakit? Di ba paunahan? Dapat isa lang, yung mauna dapat doon sa basket. Alam niyo kung anong sabi ng bata? Sabi ng bata, how can one of us be happy if all the others are sad? Nasundan niyo yung punto? Kaya hindi, lahat tayo, hawak tayo ng kamay, punta tayo sa basket. Para lahat tayo kumain. Para lahat tayo masaya. Kasi hindi ka magiging masaya pag ikaw lang. Tama ba? Imaginein mo, pag ikaw lang nandito sa feast, masaya ka? Kaya nga nagpasalamat ako na kahit na medyo may mga upuan na kulang pa kasi nga nasa holiday mode na, Christmas mode na, yung ba din nakatin, nagpapasalamat pa rin ako kasi hindi ako nag-iisa. Nandyan kayo. And then balikan natin doon sa kwento. So sabi nung bata, paano kami magiging masaya kung yung iba sa amin sad? Ang tawag daw doon, sabi ng mga children, Ubuntu. Sabihin niyo nga Ubuntu. Anong ibig sabihin ng Ubuntu? Tanong ko ano? In Zulu or Xhosa culture, Ubuntu is not just what they did, yung ginawa ng mga bata, Ubuntu ang tawag doon. Hindi lang yun yung ginawa ng mga bata. Ubuntu is their definition of what a human being is. Kung ano ba talaga ang dapat ang isang tao. Ano ba talaga dapat ang isang tao? Eto yun. Ang isang tao ay nabubuhay hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa iba. Ubuntu. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, Ubuntu. So yan mamaya, hindi lang yan kakain para sa sarili niya, ililibre ka rin niya. Alam nyo, yung ilan sa atin, mahirap intindihin yung Ubuntu. Yung tipong, mahirap siyang intindihin kasi sanay tayo nang iniisip lang natin sarili natin. 'Di ba? Everything is all about me. Me, lagi.
Yung mindset natin, yung goal natin, ano? Self-fulfillment. Ano pa? Self-satisfaction. Ano pa? Self-realization. Puro sarili lang natin ang iniisip natin. And unconsciously, every single day, lagi natin tinatanong ang sarili natin ng, am I getting what I want? What's in it for me? Am I happy? Puro I, puro me, puro sarili mo na lang. Kahit si Rene Descartes, di ba, ang turo niya, I think, therefore I am. Puro sarili natin. Wala namang problema doon per se kung titingnan ninyo. Pero yung Ubuntu says something very different. I am because we are. I am happy because we are happy. I am satisfied because we are all satisfied. I am successful because we are all successful. Yun yung Ubuntu. Nasusundan niyo po ako? Nasusundan niyo yung concept ng Ubuntu? Life is about belonging to a community and serving that community. Palapakan naman natin yung mga servants natin sa feast. Nag-uubuntu yung mga yan. Gusto niyo makakita ng Ubuntu? Tignan niyo yung mga servants ng feast. Yan, maaga silang nagsiset up. Yan ang ibig sabihin ng Ubuntu. Yan ang ibig sabihin ng pagiging tao. Belong to a community and serve that community. Ubuntu. This story teaches us, hold hands with others when you run towards a goal. And when you reach it, sit down and eat together. When you have a goal, lahat tayo, sabay-sabay tayo. Hindi yung solo mo lang. And then, pagdating nyo sa goal na yon, you sit down, eat together, you celebrate. Kasi mahirap pag ikaw lagi nandun sa tuktok, ay malungkot yun. Amen ba? Malungkot. My dear Feast the Gupan family, God's fruit basket is enough for everyone. It is enough for everyone. Yan yung tinatawag nating Jesus paradigm, na lahat meron, lahat mabibigyan. Ag kayo nauputan, katong ag kayo abigo-bigot. Lahat kayo meron. Ang sumunod naman na salita, ito na, so yung unang nagsalita, yung cook. Ano yung message niya? There's enough for everyone. Huwag kayong mag-away, huwag kayong mag-agawan. Eto na, tumulong na rin yung waiter. Ang sabi niya, ito rin yung second message natin, you own nothing. Sabi ng waiter sa mga tao, you own nothing. Sabi ng waiter sa mga nag-aaway, sa mga nagkakagulong mga tao sa party, nahihibang na ba talaga kayo? Libre nyo na lang nakuha yung pagkain, ibinigay na lang sa inyo, hindi nyo talaga ito pagmamay-ari, tapos hindi pa kayo nagbibigay? You own nothing. Yun ang sabi nung waiter. Muli, irrational na naman yung mga bisita, hindi nakikinig. They believe na sila yung may-ari ng pagkain. Kasi they believe, ay, binigay na sa amin to eh. Sabi, kuha lang daw kami, so sa amin to. Kuha lang sila ng kuha. Ito sa akin, ito sa akin. Ayan sa akin, yung tipong kakainin na nung isa, kinuha pa niya. How dare you na kinuha mo yung pagkain na yan? Akin yan. Ganon yung sitwasyon ng mga panahon na yon. Kung titignan ninyo, di ba ganyan din ang nangyayari ngayon sa mundo? Relate ka? Nag-aagawan ang mga tao sa kayamanan. Nag-aagawan ng tao sa lupa. Nag-aagawan ng tao sa trabaho, promotions, honor. Pati mga bansa, nag-aaway, nag-aagawan sa maliit na teritoryo. Naalala ko, speaking of bansa, katatapos lang nung Miss Universe. So, pakilala ng mga contestant. So, may contestant nagpakilala. Sabi ng unang contestant, gutom ako, gutom ka? Hungary. Sabi ng isa naman, okay, next contestant. Di ba ganyan? 70, 80, 9, Haiti. Ganyan. Sumunod naman yung pangatlo. Sabi niya, hindi naman kausap, sabat ng sabat, Nepal. And then yung last, sabi nung isa, hindi sa'yo, hindi sa'kin, Kenya. Hindi sa atin, hindi sa akin, hindi sa inyo yung mga bagay na meron sa inyo.
Kanino? Kenya. Sa Diyos. People battle for money. People battle for positions and dignity as if sa kanila yon. Hindi Hindi. Bigay lang yun sa kanila. Bigay ng Diyos yun sa kanila. People have forgotten that everything they have is a gift. Received from the generosity of God's hand. Merong isang nag-share sa amin, a feast leader. Shinare niya yung kwento niya. Isa po siyang entrepreneur, business person. Tapos grabe yung business niya, 65 million peso business yung negosyo niya. Tapos ito, ang gustong-gusto niya lagi nagbibigay. Tumutulong siya lagi sa outreach ng feast nila, kung kinakailangan ng may magdo-donate, merong magbibigay ng sponsor, siya talaga, kuha siya sa pitaka niya. Yung business niya, 30 years na yung business niya. So, kwento niya, paano nagsimula sa maliit, tapos paano niya napalago. Tapos, every time doon sa kwento niya, ang lagi niyang sinasabi, ilang beses niyang sinasabi yung phrase na to, 3 salita, bigay ni Lord. Bigay ni Lord. So every kwento niya, ay bigay ni Lord. Yung business ko, bigay ni Lord. Yung blessings ko, bigay ni Lord. Yun yung perspective niya. Alam nyo, kapag iba yan, na merong financial success, sasabihin nila yung 3 words din, pero hindi yung bigay ni Lord ang sinasabi nila. Ang sasabihin nila, I earned this. I built this. I work hard. I deserve this. Yun yung 3 words na sinasabi nila. Wala namang masama doon sa statements na yon per se. But at the end of the day, you must know the ultimate source of your blessings. Dapat alam mo kung kanino galing. Yung lalaking yon, alam niya kung kanino galing. Alam niyang galing sa Diyos. Alam niyang bigay ng Diyos. If you believe that everything flows from God's hand, then you own nothing. Everything, even your life, you do not own it. Lahat ng kayamanan mo, dadaan lang sa kamay mo kasi ibabahagi mo rin sa iba. Yung sahod mo, 13-month pay mo, yes, dadaan lang din sa kamay mo. Kasi mamaya ilalagay mo yan sa love offering envelope. And then you become more generous like the God you worship. Kasi ang unang nagbigay sa'yo, ang Diyos. At ang response mo, magbibigay ka rin. Here's the last message. So this time, yung host na, yung may-ari na ng bahay ang lumabas. Kinausap ulit yung mga tao, yung mga nagkakagulo. At ang sabi niya, do you trust my generosity? That's the third sub-message na gusto ko ring i-share sa inyo. Do you trust God's generosity? Yung host ng party, yung may-ari ng bahay, isa-isa niyang pinuntahan at kinausap yung mga bisita, yung mga nagkakagulo. Tinanong niya, kaibigan, anong ginagawa mo? Hindi mo pa ako pinagkakatiwalaan? Don't you trust my generosity? Nabibigyan pa kita ng pagkain na hindi mo na kailangang agawin yan, na hindi mo na kailangang magbalot-balot, mag-hoard, kasi bibigyan din naman kita ng pagkain. Don't you trust me? Don't you trust my generosity? Yung iba, nung kinausap sila ng may-ari ng bahay, natauhan sila, naimasmasan sila. Tinakpan nila yung mukha nila sa sobrang hiya. Oo nga, no. Hindi ko kailangang umagaw ng pagkain, mag-ipon ng pagkain kasi bibigyan din ako. Bibigyan din ako. Humingi sila ng tawad sa may-ari ng bahay. At yung may-ari ng bahay niyakap sila and told them to let go of their fear na mauubusan sila. And to let go also of their hoard. My dear Feast the Gupan family, listen to this. If you trust God, you stop scheming, hoarding, and fighting. And you start giving with generosity. If you trust God. Now ang tanong, do you trust God? O, nagdalawang isip na kayo, di ba? Kasi may ganyan. Tinatrust ko ba si Lord? But again, if you trust God, that He is a very generous God, you stop scheming, you stop hoarding, you stop fighting, and you start giving with generosity. Balikan natin yung kwento ulit. May mga ilan pa rin na hindi natauhan nung kinausap sila ng may-ari ng bahay. Imbes na mahiya sila, ang ginawa nila, sinigawan pa yung may-ari ng bahay. Ang sabi nila, no!
Hindi ako nagtitiwala sa'yo, nabibigyan mo ako. Hindi. Hindi. Ano to? Every man for himself. The survival of the fittest. It's the law of the jungle. Eat or be eaten ang sistema dito. I will take matters into my own hands and trust myself alone. Yun yung sinasabi nung ilan pang mga bisita. Hindi na sila nagtiwala dun sa may-ari ng bahay. Nakakalungkot. Kasi may mga ganun pa rin. Mga kapatid, today, God is asking us, don't you trust me? Don't you trust my generosity? The choice is yours. May I invite everyone to please stand. There was this one instance. Nasa classroom, elementary pupils. Tinanong sila ng teacher. Sabi ng teacher, sino ang mga kakilala nyo na para sa inyo pinaka mapagbigay, pinaka generous? So, ang daming sumagot. Yung isang sagot niya, ako po, yung nanay ko po, napaka-generous. Bakit? Sabi nung teacher. Kasi po, talaga po, paggising ko ng umaga, yung almusal ko, meron na. Tapos, ready na rin po yung baon ko. Napaka-generous din po niya kasi magbibigay pa po yan ng pera para lang pong pamasahe ko. Napaka-generous po ng nanay ko. Okay, sabi nung teacher. Sino pa? Yung isa naman, ang sabi niya, yung tatay niya. Yung tatay ko po. Kasi po, kapag anuman po ang hilingin ko, ibibigay po niya kaagad. Anuman po ang ipabili ko sa kanya, bibilhin niya po. Napaka-generous ng tatay ko. Yung iba din nagsalita. Ako naman po, yung ate ko, yung kuya ko, kasi po mapagbigay sila sa pagkain kahit na alam nilang wala na makakain tapos hindi pa ako busog, ibibigay nila yung pagkain nila para lang mabusog ako. Napaka-generous po ng ate at kuya ko. And then there was this one pupil na talagang na-shock ang lahat sa sagot niya. And that pupil, ang sagot niya, o ikaw naman, sino para sa iyo ang pinaka-generous? Sino para sa iyo ang pinaka-mapagbigay? Ang sabi ng bata, Jesus. Everybody was shocked. Bata, elementary, ang sabi niya, para sa kanya, ang pinaka-generous, ang pinaka-mapagbigay, Jesus. And then, tinanong nung teacher, bakit mo naman nasabi na si Jesus ang pinaka-mapagbigay, ang pinaka-generous? And then, ang sabi ng bata, because He gave up His life for all of us. That's giving your all. That's giving who you are. That's giving what you've got. Giving up your life. That's your all. Diba? That's your best, your life. Pero ibinigay niya pa rin for us. When you look at the cross, that is the greatest manifestation of God's generosity, of Jesus' generosity. Hindi pera binigay niya, hindi damit, no. Buhay niya ang binigay niya para sa iyo, para sa atin. Now listen to this. If a person will give his life for you, hindi mo pa ba pagkakatiwalaan na ibibigay niya lahat para sa iyo? The guy on the cross, Jesus, gave up His life para sa iyo. Masyado siyang mapagbigay. So right now, He is telling you, buhay ko nga, ibinigay ko sa iyo. Yan pa bang hinihiling mo? Wala pa sa kalingkingan ko yan. You don't need to makipag-away sa iba. You don't need na isipin na nauubusan ka because Jesus is generous. Jesus is very generous. Perhaps right now, you've been praying for healing. And sometimes, may mga episodes na nawawalan ka ng pag-asa
Or you doubt, bakit sa dami-dami pa ng tao, ikaw pa, nagsiserve ka naman sa feast. But today, Jesus is telling you, trust His generosity. Perhaps some of you may problema sa pera, lalo na ngayon magpapasko, walang paggastos kasi ang daming binabayarang utang, nawawalan ka ng pag-asa. But today, Jesus is telling and reminding you, trust His generosity. Perhaps right now, hindi mo na alam ang gagawin mo sa buhay kasi ang gulo-gulo na, hindi mo alam kung paano aayusin, hindi mo alam kung paano ka magsisimula ulit. But today, Jesus is telling you, reminding you, trust His generosity. Ibibigay niya sa iyo yan. Why? Ask me why. Simple lang. Because He loves you so much. He loves you so much. And I want you to hold on to that. As we come into worship, let's worship the God of generosity. Let's worship our Jesus, our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.